Muli sa magandang hapon mga kaibigan, welcome sa ating SOS Serbisyo Orabismo Sigurado. Layunin po natin na bayangatang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ngayon ay pambiyernes na edisyon, usapang bata at iba pa. Sabi namin ni Sir David Rioferio, thanks God it's Friday dahil mga chikiting, mga usaping pambata at kung paano po natin po protektahan ang ating mga kabataan. Ito po yung ating tatalakayin sa 2 oras na pagsasahimpapawid ng usapang bata at iba pa. Si AJ Austria, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head, ako yung lingkod si Johnny Gomez, kasamang ating co-pilot, ang Public Relations Manager mula po sa World Vision Philippines. Walang iba kundi si Sir David Rioferio. Camouflage Friday kami. Sir David, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sir Johnny, at sa lahat po ng kasama namin ngayon. Talagang tinernohan kita, sir, eh. Oh. Oy, gaano ka ka-excited ngayong Friday? Uy, okay ha, kasi una, lakas ng ulan. So, Uh-huh. medyo lumalamig-lamig, Pero ito nga, napakaganda ng lineup nating dalawa. Kasi po, meron tayong, yun nga, dalawang makakasama. Pareho silang may alias, eh. Kung makikita nyo po yung mga pangalan nila mamaya, no? Parehong enabler, ha? Itong Opo, ating mga yes. kasama, Sir David. At palagi ko po, very powerful yung kanilang mga masasabi mamaya dito sa usapan Powerful, meaningful, very moving, sigurado. Dahil tayo po ay sasamahan, unahin ko na, nakasama ko dun sa Your Business is My Business nung Miyerkules. Dahil nakita ko, pumasok sa aking mga feeds, yung kanyang sponsored page sa Facebook, no? Nakita ko nagsusulat ng libro. Aba, pwede ito sa Your Business is My Business. Hindi ko akalain napakalalim nitong ating makakausap. And we are very grateful. Tayo po'y muling sasamahan, pinagbigyan. Basahin ko lang ng bahagya yung nakasulat dito sa kanyang libro na Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw. No? Isinulat ni Ma'am Amelia Pagdanganan. Yun daw libro ni Sir David, Ma'am Amelia, ha? Hihingi daw. Ay, naku, nakakahiya. Sige lang po. Ito yung kanyang mga libro. Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw. Tapos meron pa siya yung itong isa na ito. Walang title, Ma'am Amelia. Talaga ba sinadya ba ito? Yes po, sir, kasi porn detox in 31 Ayan. days. Porn detox. Nasa loob po yung title. Para pag binabasa mo sa MRT. Ayun. Apo. In 31 days, sa loob ng isang buwan. Hindi ka pwedeng manood ng porn. Oh, yan. Mabuti Detox na lang. nga. Kami ni Sir David, wala kaming kahilig-hilig dyan. No? Ay. Oy, parental Very. guidance tayo, ha? Tapos Apo. meron pang pera, paraan para milyong utang ay mabayaran. Ito po yung Yes. kanyang mga libro. Sino ba muna, Sir David? Si Amelia de Chavez Pagdanganan. Also known as Lola Cuentosera. Ayan. Alam po ninyo, si Ma'am Amelia ay isang academician. For 20 years, 2 dekada na po siyang nagtuturo. At siya po ay college instructor. Ang kanyang itinuturo ay IT. Tama, ma'am, no? IT. Hanggang sa siya po ay maging isang ganap na school president. Ayan. For the past 10 years, she has been conducting teen empowerment workshops tackling various subjects such as addressing teenage angst, body issues, sexual and relationship matters, as well as mental health. She is also an active member of Mystic Culture Toastmasters Club, which she had represented when she competed and won the 2015 National Championship title as international speaker. Bigat pala itong si Ma'am Amelia. Furthermore, she had represented the country in the same competition held in Washington, D.C. in 2016. She has a degree in Master of Information Technology, to which she also earned doctorate
units. After earning a degree in AB Psychology, she's pursuing a master's degree in clinical psychology. Napakalaki at napakarami ng kanyang accomplishment. Pero nalungkot ako nung una kong makausap si Lola Cuentosera. She was a suicidal individual. Okay. At sabi ko nga, kasama niya sa studio nung Wednesday yung kanyang anak na hindi ko na binanggit yung pangalan. At isa sa mga naitanong ko dun sa kanyang 23-year-old daughter, natatakot ka ba kay mami? Sagot niya, Sir David, minsan po. Hanggang kailan mananatili ang stigma sa ating mga kasama? Palagay ko, this topic will help us learn and makita natin, dadalhin tayo ni Ma'am Amelia, ni Lola Cuentosera sa mundo ng mga baliw. At pipilitin po natin silang intindihin, mahalin, arugain. Sir David. Wow. Kita mo, speechless ka, di ba? Sa mga nanonood sa atin ngayon, kung may kasama kayong mga bata, samahan ninyo lang, as much as possible, explain ninyo. Kung meron kayong tanong or comment lang kayo dito. If you want to watch the replay, meron po kami sa TV, radio, and online. Sa Facebook, thank you, Lola. Kasi kanina lang, kanina lang ako hindi daw message Lola. sa kanya, Oh, Sir Lola. David. Lola. Okay. Ah. Sorry. Thank you to Lola kasi kanina lang ako nag-message sa kanya, and she gracefully said yes, and we're excited to hear your story. And also yung sa nasabi mo nga dun sa anak mo, Sir Johnny, pwede ko bang tanungin, ano ba yun, hanggang ngayon ba kaya nafe-feel nung anak niya, natatakot siya, or tapos na naman yun, it's just Yes. past happening, ganyan? Apo, nakakatuwa naman po. Ako po si Lola Cuentosera, ang lola niyong pilingerang bata pa, pero nirarayuma na. Lolang Lola. Ayan. Salamat, Sir David, for inviting me. I kinda expect po, kasi nabitin kami last Wednesday ni Sir Johnny. So sabi ko siguro Friday or next Friday. So I really opened my schedule for you. Yes. Kasi gusto Thank ko po yung usapang bata. Kasi doon po nangyari lahat ng trauma nung bata pa. So, ang ganda po na i-open natin ngayon sa mga audience nyo na may mga bagong nangyayari na po ngayon sa neuroscience at psychology na hindi na alam ng mga boomers. Ayan, sino po yung mga boomers? Kasi ako po ay Gen X. So, Boomers, ibang-iba mga na lola. Opo, mga lola. And ang galing po sinabi ni Sir Johnny kanina, pasok tayo sa mundo ng mga baliw. Ano po ba kasi ibig sabihin ng baliw? So what I did sa book, nilagyan ko po siya ng parang acrostic. Sabi ko po doon, yung brain ay nag-a-attitude at magli-lead yan into wickedness. Yun yung baliw, no? Pagka ang brain mo ay nag-attitude, nilagnat, tinopak, lalabas yung wickedness mo. Pero pinalitan ko po yan na parang brain attitudes leading in worship. Okay. If your brain is in the worship mode, ibig sabihin nun, inoffer mo na yung topak mo to someone higher and in control of your life. So hindi ka na magiging nakakatakot. Ayan. And explain ko nga po sabi ko dun sa anak ko, natatakot ka ba talaga sa akin ngayon? Totoo naman po, kasi mahirap po magkaroon ng nanay na hindi consistent ang mood. Okay. Di ba? Pag inisip niyo pong mabuti, if you are a mom of a toddler, di ba may usapang bata tayo, paano natin po protektahan ang bata sa anything, no? Dalawa po yan, sir Meron tayong tinatawag ngayon na yung bata ba ay may post-traumatic stress disorder or meron siyang developmental trauma disorder. Yun po hindi masyadong aware yung mga tao kasi ang alam lang nila PTSD. At nangyayari ito usually sa mga militar, di ba po? Yung syempre naka-experience ng life and death situation. That's right. Pero they discovered, nangyayari din pala sa bata kapag ang bahay niya, ang tahanan niya ay war zone.
So, sa war zone, so ibig sabihin, life and death would mean daw po na pwedeng nakakita ka ng actual na nagbubugbugan si mama at si papa, i-trigger mo, nagsisigawan sila, di ba po? So parang in a way, it caused them a little bit of trauma rin. Hindi nga po lang a little bit of trauma. Some of them will have a progression na nagiging disinhibited sila or masyadong reactive. Yung ibig sabihin po ng reactive, may mapapansin kayong bata, baka po may mga magulang tayong nanonood, usapang bata ito. Maklingi. Maklingi Maraming bata. ganyan ngayon. Yeah. Po. Maklingi yung bata sa magulang or sa caregiver na nambubugbog sa kanila, na mamalo. Bakit? Reactive formation po ang tawag doon. So, yun Ibig yung sabihin. Ibig sabihin nun, lahat ng stimuli na mararamdaman ng bata ay hindi siya safe. The only place na alam niyang safe siya, yung nanay na sigaw ng sigaw sa kanya, palo ng palo sa kanya. So, you are teaching the brain of the child to accept that that's the normal. So, lalaki ang bata na yan na ngayon, if wala na siya sa nanay niya, even sa boyfriend niya, clingy. Any relationship, clingy siya. And then malalaman mo, why is she like that? Then malalaman, ito ma'am yung developmental trauma. Opo. Okay. Na it can be later pag-uusapan pa natin, Sir David, anong kaibahan ng PTSD sa developmental trauma, no? So PTSD po yung mga gano'n na lagi kasi siyang papaluin naman natin yung bata, di ba po? Wala namang problema kasi it's part of the Filipino culture na, papaluin. Sino ba rito hindi nakurot ng nanay? Nakurot ako. Di ba? Napalo ng teacher. Pero yung parang borderline na yung galit ng nanay or ng parents or ng caregiver sa asawa niya, naiidala niya sa anak. May ganun po. Ang pwedeng opposite ng reactive formation, yung tinatawag na disinhibited. Walang hiya yung bata. Kahit kanino sasama, pwede mo siyang makidnap. Okay. Kasi gusto niyang tumakas dun sa caregiver na laging nagsisigawan. Ito naman yung kabaligtaran. Opo, disinhibited ang tawag. Doon sa mapapansin mo yung bata na yon, pag pumunta, ay, lilikutin agad. So sometimes they kinda mix up yung ADHD ba yun or disinhibited. Malikot lang ba yung bata o talagang pwede mo siyang i-kidnap? So malalaman niyo po yan kapag lumaki naman sila, ang effect nun, makikita mo, walang commitment. Lipat ng iba't ibang relasyon. Ma'am Amelia, Sir David, may tanong lang ako, maikli lang ito. Meron tayong mga magulang na kinariringgan. Parating lang sinasabi, kaya ako pinapalo yung anak ko dahil mahal ko. Tama kaya yan. ko sinasaktan para matuto. Ito ba'y nag-i-stick sa isipan ng bata na, kaya pala ako pinapalo, kaya pala ako sinasaktan dahil mahal ako? Yes. At pwede ba itong ma-transfer dun sa magiging anak nitong bata na ito? Yes, ay ang galing niyo, Sir Johnny. Tama po yung sinabi niyo, paluin mo, pero dapat iproseso mo. Kasi ang nangyayari po ngayon, papaluin ka, o tapos na, wala na tayo pag-uusapan. Galit na. Oo, hindi isipin ng bata, bakit nga ulit ako pinalo? Bakit? Okay. Hindi niya, nung araw po tayo, ina-explain yun. I don't know if yung mga kids ganun ulit, no? May tinatawag po dapat na kiss, parang ganun po kiss, kick, and kiss. Parang pagkatapos mo siyang paluin, you will sit down and say, naintindihan mo kung bakit kita kinuhanan ng cellphone. You were mean to your brother. So parang explain mo, and then you will give a little bit of lesson. So busy ang mga magulang to do that. Addict din sila sa cellphone nila Nanonood sila kay drama. At saka alam mo, Lola and Sir Johnny, palagay ko, kasi hindi rin alam ng mga magulang siguro. Yes. Na gano'n ang dapat gawin. Kasi gano'n din yung na-experience nila. Opo, possible na gano'n yung na-experience po nila. At the same time, tama yung sinabi ni Sir Johnny namamana ba yun? Dalawa po. By nature, doon ka lumaki Sa ganong pamilya ka lumaki, palo, walang explanation, okay lang. Tapos po, pwede ring genetic. Yung nanay mo ay may anxiety disorder nung ikaw ay pinagbubuntis. So the wiring of your brain
can influence the wiring of the brain of your child. So may bata na lumaki naman na maayos, di naman siya pinapalo or grabing ano, pero bakit lagi matakutin? Mapanik, meron siyang certain proclivity to be anxious or be depressed. Yung pala, pwedeng, may ganung wiring yung nanay ko nung bata, nung pinaglilihi ako. Kaya doon sinabi pinaglihihan sa saba ng loob eh. Oo nga. May mga ganoon po. Na parang sinasabi nila. But then again, your history is not your destiny. 'Di ba? May diabetes yung nanay mo. You can change your lifestyle para hindi mo makuha yun. Yeah. So the same thing din with mental health na parang nagkaroon ng malaking problema ang nanay mo nung pinagbubuntis ka, okay? It changes the way your brain develops. But at the end of the day, humans, we are very resilient. Maganda po ang ating paraan para protektahan yung sarili natin. And with proper knowledge po and understanding, maintindihan natin na, okay, kaya pala ako ganito, yun pala yung nangyari sa nanay ko. Hindi niya kasalanan yun. Hindi kasalanan ng nanay ko yun na naghihirap sila, wala silang makain, nagugulpi siya ng asawa niya or something. Pero, Lola, baka iniisip ng mga nanonood sa atin na itong mga ibinabahagi mo sa amin ay dulot ng mahabang pag-aaral. Alam po ninyo, from experience, sabi nga, experience is the number one teacher. Pag-aaral din, Sir Johnny, experience and pag-aaral. Correct. Pwede ba naming ipaulit sa iyo for the benefit of those na mga nakikinig at nanonood ngayon? I don't know, Sir David, kung napanood mo yung episode natin ng Wednesday. Pero ipapaulit ko lang kay Lola kung ano yung pinanggalingan itong ating mga pinag-uusapan. Yes, tama po, Sir Johnny. Kasi pag magdi-discuss tayo, it's either scientific, experiential, philosophical, cultural, para buo po. In our case, bakit po si Lola ay nasa trauma psychology? Bakit yun ang aking gusto? Di ba marami naman pong iba't ibang type ng psychology? It's because dumanas po ako ng trauma. So the very first trauma po na gusto ko lang i-explain sa mga parents, baka ito yung sitwasyon nila, galing po ako sa family na kabit yung nanay ko. So dun pa lang, kita mo na kaagad yung dynamics ng relation nila ng tatay ko. Mawawala, babalik, mawawala, babalik. So that's one. So hindi po siya masyadong okay. Tapos yung nanay ko po ay estapadora, manluloko ng tao. So ang nangyari, pag nangungutang po yan, lilipat kami ng lilipat ng bahay. So wala naman akong kalaro. Ang school ko mabilis lang. So hindi ako nakaka-develop ng relationship na matagalan. Eventually po, nung 16 ako, nakulong siya. Nahuli siya ng NBI. And wala na siyang chance na makawala because it's estafa, maybe 21 I think or something. And then, wala naman kaming pang-piyansa. So all throughout ng hinihiring, nasa loob kami ng city jail. Wala rin po yung tatay ko, bumalik na sa family niya. So ako po, 16 years old, tas may kapatid akong 7-year-old. Doon kami pumapasok sa kulungan. Lumalabas kami pag nandyan na si warden. So may ganun pong sitwasyon. At the same time, nag-aaral pa rin ako. Mura lang naman ang pag-aaral nun eh. Until, syempre, yun ang environment mo, I fell in love with a police officer at the age of teenager. Then, pinag-aral niya ako, binahay niya ako. But I got pregnant when I was teenager po. And pinalaglag po namin yung bata na yun. So nakita niyo po yung sandamakmak na trauma ng brain ko na supposed to be 25 years old ako madidevelop. Pero I was a teenager. So makita niyo po yun. And then, all throughout po nakatapos ako mag-aral. So, hindi niyo po nakikita yung trauma. Pakakausap niyo yung isang tao, looks good. He looks healthy. Yun pala, meron pala siyang tinatagong mga kwento. So during that time po, I became an instructor, I became a college dean. So napo-promote po ako. Walang nakakaalam na yun yung kwento kasi the nature of trauma is, wag mo siyang ikwento kasi nakakahiya. Yeah. Diba po? Hindi mo siya kinikwento openly. And then during that time po, eventually, dahil lumabas kami ng kulungan, galing kami sa hirap, nagkaroon ka ng sweldo, na-promote ka, naging addict din ako sa pangungutang. So lumubog sa utang, lumabas ang warrant of arrest.
And when that time came, tumingin po ako and sabi ko nga, yun po yung time na nakipagmurahan po ako sa Diyos. Kasi lumaki tayo mga Filipino, maka-Diyos, di ba po? And pero you realize, walang Diyos. Parang walang Diyos. Parang hindi siya, masama siya sa akin. So, iyak po ako ng iyak noon. And then, bagong panganak ako, tas yung anak kong sinama ko kay Sir Johnny, maliit pa. And that's when I said, hindi kami papasok sa kulungan the same way my mom did. Kasi life comes in full circle, no? Nabuhay ako ng kulungan. So, doon din ako mamamatay. So, that's when I decided, ayoko na. Mamatay na lang kami lahat. So, that was the attempt. But what's amazing sa brain, which I discovered ko recently, the same brain na nag-hold ng anger. Di ba, tinanong kita, Sir Johnny, anong predominant emotion mo? The same part of the brain na umiilaw kapag galit ka o na-activate pag galit ka. The same part of the brain na-activate when you pray. It's the same. So when I was praying at nakikipagmurahan pala ako sa Diyos, kumakalma yung galit. So magkasama doon sa isang parte ng pag-iisip natin, yung anger, yung galit, at yung pagiging peaceful natin? Yes. Wow. Ganon kaganda yung design ng brain. That's what the book Sino ang Dakila and Sino ang Tunay na Baliw is all about. Kasi po, what I did is, I hacked my own mental health issues. Oo. Kasi IT po ako eh. Logical lang mga IT. We're programmers, di ba po? We don't think yung mga emotions, soft skills. So, I cannot accept the idea na ganito yung nararamdaman ko, what happened? So, talagang I studied and I go back and I went back to school. And that's when I realized nalilink ang science at ang faith. You can discuss God and science at the same time and they are in harmony with each other. So, yun po yung nag-prevent ng aking suicidal attempt. And from then on, nagising po ako ng more, that was in 2004, Sir David, no, Sir Johnny. I changed my life, rigad ako. Siyempre po, parang nandun ako sa height na niligtas ako ni God. Hindi po natuloy yung warrant of arrest for some reason, miraculously. Inopen ko po yung trauma sa boss ko. Binayaran niya po yung lahat ng utang ko. Sabi ko, amazing ang Diyos at prinomote pa po niya ako sa school. So, binabayaran ko po unti-unti yung utang. Pero come 2017, umulit po ulit yung aking suicidal thoughts. Anong trigger? Ito, ang galing mo, Sir David. No, ang trigger po niyan is tinatawag na dopamine hit. Nanalo po ako sa Toastmasters International na contest. So I was on a high note. Tapos ang ganda rin po ng aking ng pagmamanage po ng school. So we're on a high note. And in that moment, ang saya-saya ko, sabi ko, Lord, siguro may plano no kung bakit ang dami kong achievement. Lahat po hindi ko nakuha. So parang natalo ako dun sa competition. And then may nagkaroon ako ng problema sa aking trabaho. Bumagsak yung dopamine. Ang tawag po doon is arrival fallacy, no? Nangyayari po yan kahit kanino. Yung ang taas ng mangyayari, 2-3 days later na kumalma na lahat, you will feel really, really sad. You cannot explain. Yung pala po, bumagsak yung neurotransmitter. So again, we're leading into science. But ang totoo nun, I also probably didn't look into the heart of God. Anong gusto niya sabihin? And that's when He said, in my discernment po sa prayer, may isa ka pang hindi sinasabi sa mga tao. And that was the trauma when my father was molesting me since I was 9 years old hanggang 16. So I was also a victim of sexual molestation. And ang pinakahirap na hirap akong i-deliver sa mga tao, yung aminin na nung nakulong po yung nanay ko, ang sabi ng tatay ko sa akin ay, ano kaya kung umuwi tayo sa malayong probinsya, walang nakakakilala sa atin, at doon gagawin kitang asawa. Wow. That was a 16-year-old brain absorbing all of that. You have to understand, ang kaibahan po nung nangyari sa aming dynamics ng tatay ko is, parang ginugroom niya ako.
He will always tell me, I'm so in love with you. Parang ganun po, parang nililigawan ka ng sarili mong tatay. And I do understand, may pinagdaanan din po yung tatay ko. So yun yung naintindihan ko na ngayon. Yun Pero po Lola, anong tumatakbo sa isipan ng 16-year-old Amelia during those times? Actually, ito tinanong rin po ako niyan, Sir Johnny. Actually, wala aside from fear. And you want to tumakas. Kaya po yung anak ko, sabi niya po natatakot siya sa akin. It's not because I will do something na sa kanya. It's because my brain is impulsive. Ang bata pong na-abuse nang maliit pa siya at hindi siya makatakas. Mahilig po. Any kind of abuse ito, no? Tama? Yung medyo extreme po, no? Extreme na abuse, no? Yung hindi niya makatakas kasi can you imagine, meron po tayong reaction fight, flight, or freeze. Kung narinig nyo yun, pag nakakita ka ng ipis, fight. Di ba? Tama po ba? Pag nakakita ka ng flight. Fight, flight pala, sir. Pag nakakita ka ng asong mangangagat, flight. Di ba po? Pero pag nakakita ka ng baby na ang cute-cute, you want to stay in that moment, frozen. Di ba po? So remember, whenever na ako'y inaapuso at hindi ako makatakas, my brain, para siyang nagdi-disassociate sa katawan ko. And I'm dreaming of a different place outside of my pain. Yun ang laman ng 16 years old na brain. So growing up, na-realize ko, kaya pala I'm highly impulsive. Mahilig akong maghanap ng mga bagay that will give me extreme emotion para makaramdam ako. Kasi I taught my brain to feel numb. Kaya yung mga kagaya namin, ang proclivity namin towards depression. Iba po yung mga tao, ang proclivity towards anxiety and panic attack. Kaya usually sinasabi nila, may anxiety and depression ako. Sometimes hindi ko yun ma-reconcile in my own experience. Kasi Ma'am, paki-explain nga very quickly ano ang depression, ano ang anxiety. Okay. So yung depression po ba natin, di ba po, yun ay malungkot. Pero dalawa po yun It's either malungkot ka, natamad ka. Hindi po nagsisuicide yun. Kasi you're so depressed, hindi mo mabuhat yung sarili mong kamay. Paano ka pa makakapag, do something to your body? Yeah. Pero yung bipolar na depression, meron pong depression na tawa ng tawa. Katabi mo. Yun ang nakakatakot kasi hypomania yun. Yun ang biglang, lipad tayo sa building. Yun po ay hindi anxiety, wala siyang fear. Yun ay uri ng depression. Okay. Now, yung mga depression po usually, they feel numb. Yeah. Kaya parang wala silang maramdaman. Kaya some of them will cut their hands. No? Nagkakat, nagsusugat. Because I need to feel my body. Yun po ako. Kailangan ko maramdaman. Now, here is the difference ng mga anxiety, yung mga taong medyo mapanic attack. They feel everything. They feel their heartbeat, they feel the acid, they feel the, mamamatay na ako. Lahat nararamdaman nila. Magkaiba po yun. Kaya ayaw akala ko maarte lang yung iba Totoo, Sir Johnny. Hindi po yun sila arte. Meron akong kakilalang ganyan. Akala ko maarte lang. Opo, hindi po. Totoo, it's real. Because meron pong part ng brain na tinatawag na, may part doon na soma. The soma brain would say, you're sick. It's your brain signaling your body. May tawag po tayo, amygdala, na you're in danger. Yeah. Mamamatay ka, you're in danger. Pero, Ma'am Lola, Opo. Nadi-detect ba yan? I mean, kapag ka nagpunta ka sa isang espesyalista, I don't know, psychiatrist siguro o neurosurgeon, detectable ba itong mga pinag-uusapan natin? Nako, napakaganda na po ngayon. Kasi nung araw po, talagang ang basihan natin ay anong kwento mo, ano nararamdaman mo, o tapos titingin ako sa libro. Teka, sino bang kamukha niya, anong pattern, anong pasyente. So ganun po usually, and then you will try talk therapy, cognitive behavioral, nutritional therapy, parang ganoon. Tapos nauso na po yung pharmacological, inom mo na ng gamot, pampakalma. Ayun. Nakalimutan po nila yung iba't ibang ways. Pero ngayon po, meron na tayong neuroimaging. Okay. Pwede kang ipasok sa loob ng scan
scanner, tapos makikita po nila doon yung, okay, may part ng brain niya na hindi. Meron po doon na style na, okay, papasok ka sa scanning, tapos pag-iisipin ka ng negative, malalaman po kung anong part ng brain yung umiilaw. Para malaman po ano yung hindi nagpa-function. That's one. Meron na rin po tayong mga neurofeedbacks. Meron po dito sa Pilipinas na lalagyan ka ng mga sensor, papaisipin ka, makikita doon ano yung part ng brain mo ang ibig sabihin, ang tagal ng lapse ng thinking process. So those are the things na available aside from, you share it with people who Lola, really understand. Yes po. Lola and Sir Johnny, yung mga ganyang high-tech facilities, nasaan yan sa Philippines? Yun lang. Tsaka susugan ko yung tanong ni Sir David. Yun lang. Nasaan daw sa Pilipinas at magkano ang treatment? Kapag ka nagpunta tayo sa mga depressed barangay, Sir David, nakita mo, bigla na lang tumawa si ate o si kuya. Bigla na lang umiyak si ate o si kuya. Nagsesenti lang yan mga yan. Oh. Because there is no available facility in the first place. Lola. Tama po, totoo po. Kaya yan din po ang iniiyak ng puso ko sa ngayon. Alam niyo po, ang mga kausap ko, to be honest, teachers. Mga teachers po ang nagme-message sa akin at tinikwento nila yung panic attack nila. Tapos po, naisip ko, paano yung mga students nila? Yeah. Di ba po? Paano yung mga students? Meron na tayong tinatawag ngayon na mirror neurons or yung cortisol leakage. Meron kayong na-meet na tao, tama Sir David? Meron kayong na-meet na tao na parang ang bigat ng energy. Nakangiti naman siya sa'yo. Mas naman siya kausap. Pero after mo siyang makasama, parang ang bigat niya. Ang bigat niya kasama. Meron po kayo. Dahil because, para po siyang steroids daw na ilalabas mo yung cortisol mo because of high stress. And then, lalabas sa pawis. Matutuyo, hahalo sa hangin. So, madalas, pag nagpupunta sa akin ng parents para isabihin na yung 15-year-old son nila ay walang focus, ayaw mag-aral, iyak ng iyak, pwede ko daw ba kausapin? Ako, ang kinausap ko, parents. Kasi most of the times, parents sila ang source. Kasi tingnan nyo, Sir David, Sir Johnny, ano bang goal ng isang bata nung maliit pa sila? Wala namang pangarap yun eh. Ang pangarap lang muna ng bata, mapasaya ko si mami ko, mapasmile. Kasi pag sabi, sayaw ka anak, sayaw ka. O ikaw naman sasayaw ka kasi yung mingiti yung caregivers mo. Pero pag napansin mo, nagsusuntukan yung nanay at tatay mo or nagsisigawan, the brain ng bata, ang tawag po sa brain na yun ay lizard brain ang tawag nila or reptilian brain. Ito po yung nagsasabi sa batang, you're in danger. Iyak, iyak. Diba sa baby po, pag baby, iiyak siya kasi gutom siya. Yeah. Diba po? Wala naman yatang baby na masyadong considerate sa nanay niya na iiyak ako, 3 o'clock ng madaling araw, hindi mo na ako iiyak kasi concerned ako sa nanay ko. Diba hindi po selfish sila? Iiyak ako kasi basa diaper ko. Iiyak ako kasi nagugutom ako. So pag nakita po ng bata na yung caregiver nila ay nagkakagulo, natatakot siya na hindi siya mapupunta sa safe na lugar. So maglalabas yung bata ngayon ng sarili niyang stress hormones. Hindi na siya makaka-focus sa work, hindi na siya makakapag-aral mabuti kasi yung nanay at tatay niya nag-aaway. So yun yung tinatawag ko, Sir David, na developmental trauma disorder naman. So ma'am, i-push ko yung tanong ni Sir Johnny. Magkano mag-avail ng mga ganitong, high-tech services? Ang lalim ng hugot ni Lola, oh. Opo. Like ballpark figure. Hindi ako marunong, Sir David. Oo. Wala. Or nasa ang facility siya? Halimbawa, alam ko po, private research po. Nag-research kasi ako ng neurotransmitter, pero syempre madalas sa magagandang hospital yan. Makati Med, siguro po, St. Luke's. Nag-research kasi, ako. Maisingit ko lang, kasi Sir Johnny and Ma'am Lola, kasi kada city, meron po iyang mga association ng private schools. Nabanggit po ninyo na may kadalasan kausap ninyo mga teachers, kasi napakalaking responsibilidad nun for teachers. I mean, impact nun sa mga bata if they are holding like 10 or 20 kids sa isang classroom, no? At balita ko po, itong mga association ng private schools, medyo minsan kulang sila sa sa initiative to go beyond. Sir David.
Yes, ma'am. Gusto ko, wala akong narinig na Yun may nga, ganun. ma'am. Kaya ang gusto ko sana, 'di ba? Ito, nakita nyo na, ito pala ang problema ng mga teachers. Mano man lang, ito ang pondohan ninyo. Or alam niyo po yon, yung mga ganun ba. Ay, Halimbawa na lang, isingin ko sa SK, ano tayo, pa-basketball tayo ng pa-basketball. Pwede bang, 'di ba, i-ano niyo yung budget? tama. Mga ganung bagay, ma'am. Kasi Totoo, sir. nagigil sila, di Mali, ba? Hindi, may Sir mali David, sa ano eh, may resibo priority. daw kasi, may resibo. At saka may Oh. may tingin na ng Sa basketball, wala nang resibo eh. Kaya Ah, pwede na anything goes. Opo, ganun pala. Pero totoo ka, Sir David, ang medyo masakit po yung aking nagme-message mga public school teachers po Mhm. eh. So, yung private teachers naman, maybe sometimes, ay, naiinis ako sa boss ko, ayoko na, they can leave. Public okay. school teachers, meron nga po ako doon, marami na siya, patong-patong na yung kaso niya sa school. Hindi pa rin po siya natatanggal. At sabi ko, paano po yun? I'm taking medication, that's the requirement. O kamusta yung medication? Hindi pa rin niya ako pinapatulog. Naintindihan niyo po ang teacher na walang tulog? It's Oh, yeah. very near kang magkakaroon ng psychotic episode. Because the tulog is the time na nagtatapon ng basura ang brain. So, Okay. while tulog tayo, kasi meron pa tayong mga free radicals na tinatawag. Nag-exert ako ng energy ngayon, pagod ako. Pag-burn yung energy na yon, pero may maiiwan na mga radicals. Gising ka, buong Okay. magdamag. Hindi ka Hindi ka makatulog. Hindi mo matatapon yun. Kaya po bukas, kukurot ka ng estudyante. Or maninigaw ka. Or mamamalo ka. Kulang sa tulog yung teacher eh. Or marami siyang issues. And it has nothing to do with money most of the time. Taasan ko yan, taasan ko sweldo mo, tatakasan ko, higher, mangungutang lang ng mangungutang yan. Ang kailangan niya, someone that will understand yung previous trauma. Saan Ayan. galing yung tulog, yung issue mo? Anong nag-trigger? Pinag-uusapan natin yung trauma. May tanong si Joy. Pero Joy, sandali lang ha. Sabi ni Ma'am Mona Lisa Arbis, Ma'am Amelia is one of the most sincere people on social media. She is truly a blessing to everyone. Si Ann Cabrera ng Manila, nakikinig at nanonood. Kaibigan natin, Willie Delgado Jr. na DZME, nakamonitor at pinanunood ang ating talakayan. Michael Manalo ng Las Piñas, ganun din. Si idol natin, Ruel Aspera Bungke ng Quezon City nanonood. Ang tanong ni Joy, Ma'am Amelia, paano maiwasan ang takot? Kapag nakakakita daw siya ng taong lasing at nagwawala, meron na daw po siyang kakaibang nararamdaman. Dahil ang kasama daw po niya sa bahay, ganoon din. Napagdaanan niya sa kanyang mister. Ngayon, kapag ka nakakikita siya ng mga taong nakainom at nagwawala, parang merong manifestation siyang nararamdaman. Ganda ng question niyo po, Ma'am Joy. Ganito po yan, explain po natin. Hindi yung asawa mo ang pinagmulan niya. Meron pa. Sino yung kauna-unahang lasing na na-encounter mo at ano ang ginawa niya na nagpatakot sa'yo? Doon po yung uugatin natin. Ito po yung sinasabi ko, Sir Johnny, bakit maganda ang mga bata nakakakita may daddy sa loob ng bahay. Okay. Kasi po, yung daddy, naninigaw yun eh. Natatakot kami. Di ba? May mga, takot na tatay mo. Para pag lumaki po yung babae na wala siyang masyadong lalaking involved at yung asawa niya ay biglang sumigaw, nararatel siya. Ang tawag po doon, yung system ng amygdala niya, yung sa part ng brain po, nasasabihin ng brain niya, nakakatakot, iligtas mo yung sarili mo. Di ba nakakita ka po ng nagwawala? So automatically, meron pong signal sa katawan natin. Sabi, nakakatakot, masasaktan ka, sasaktan ka. Pero pag umalis na yung lasing, dapat bababa na siya. Di ba? Okay. Bababa na yun kasi wala na yung cortisol. Ibig sabihin, you're safe. May mga tao po pala, yung kanilang neuroticism na tinatawag, no, yung kanilang persona ng paano magre-receive ng problema, medyo mababa yung level ng neuroticism. Kumbaga ay yung kanilang pain tolerance ay mababa. Konting ibot, sila'y takot agad.
So, ang mangyayari po, wala na yung lasing, takot pa rin siya. Paano kung kasama mo sa bahay yung naglalasing? Di ba po? So, ang nangyayari ngayon, dahil ka naka-high alert, red alert, bukas maglalasing siya. Next week, birthday niya, maglalasing siya. So, hindi pa nangyayari yung lasing, takot ka na. So, ang mangyayari po ngayon, yung cortisol level mo, yung stress hormones mo, naliligo ka sa buong katawan mo. Gulay. Pinapaliguan mo yung katawan mo. Ina-anticipate mo na rin kasi yung... Yes, that's anxiety, anticipation of danger, di ba po? Iba po yung talagang real danger, kaharap ko na. Oo, di ba po? Mas nakakatakot po yung bukas, yung advance ka mag-isip, bukas, babayaran ko na yung beral ko next month. Kababayad ko lang na beral ko. Iniisip ko agad yung pambayad mo. So, nai-stress ka na kaagad. Ano pong nangyayari ngayon? Sasabihin po ng cortisol sa iyong immune system, hindi ka laban si cortisol ha, good ang cortisol kasi pang fight or flight yan. Huwag ka munang kikilos immune system, ganun po ang gagawin, ano? Problema, 24 hours na po yung cortisol. So, lahat ng sakit, hindi malabanan ng immune system kasi sabi ni cortisol, huwag siyang lalaban. Kaya merong 3 weeks na takot. Nung nawala yung takot niya, lumabas yung hypertension niya, lumabas gastric, acid reflux niya, lumabas lahat kasi lumabas na po yung sakit na sinupress ng immune system. So yun yung sinasabi nila na stress. Yes, yes. Tapos pupunta ka ngayon sa doktor. Ito po yung nararamdaman ko, ito po. Test lahat ng iyong mga blood, chemistry and all. Okay naman po x-ray nyo, wala pa kayong sakit sa puso. Okay naman po ito. Bakit po hanggang ngayon, hindi pa rin ako makahinga? Kasi naka-hyper red alert yung iyong fight or flight mode. Is it safe to say, Lola, na marami kasi tayo mga kababayan, Sir David, ang dami na nararamdaman sa katawan. Magpapatingin sa espesyalista, sa doktor, for example, yung binanggit ni Lola, wala kaming makita. So, tama ba yung magiging direction na kapag hindi nila makita yung sinasabi mong nararamdaman mo physically, pwede kang magpunta sa isang espesyalista sa pag-iisip? Apo. Yun po usually that's the ang right direction. Okay. Hindi, ganito sir. Ito naman po yung medyo something na medyo radical ako pagdating dyan. The thing is, nag-enter ako ng psychology field late na. Ang dami ko na experiences. Na this is not my bread and butter or something. So medyo meron akong mga inclination na, teka muna, ito kasi po, okay, ang dami mo nararamdaman, lahat negative. Ibig sabihin, you're in perfect health. But your brain is telling you, you're not, mamamatay ka na, may sakit ka, ayaw mo lumabas ng bahay. Pupunta ka ngayon sa doktor. Ang medyo hindi po ako okay, and I will announce it. Yung, okay, gamutin natin. Ito na, pampakalma. Okay ka na. Without digging into the reason. Para pong nangyari, sinaksak mo yung daliri mo, tapos duguan siya, nagnaknak yung sugat niya, binigyan ka ng pain reliever sa brain. Huwag mo na lang pansinin yung sugat. Ito naman yung gamot. Di mo na mararamdaman yung pain kasi binigyan na kita ng gamot. Yun lang naman po yung concern ko. Kaya parang yung iba rin, lalo tayo mga Pinoy, medyo naman tayo mahilig uminom agad ng gamot eh. Takot nga tayo inom ng gamot. Meron tayong naririnig na may mga nagsasabi, happiness is a state of mind. Ngayon, ito pang loneliness, depression, tapos yung anticipation. Pwede ba natin sabihin, state of mind rin yan, na pwede naman yata nating iwasan, pwede nating idaan sa paligo, ano ba tawag dyan? Ipagpag. Pagpag, opo. Pwede ba yung ganyan, Lola? Ano po, sir? Your question is loaded eh. Is it the state of mind? 5 po. It's a state of body. Okay. Health, physical health. Maybe may allergic ka sa mga pagkain na hindi dapat. Asukal. Asukal promotes depression. So, you mean imagine, yes! Milk tea, 3-in-1 coffee, burger, spaghetti, lahat ng process, lahat may sugar. Di ba po? So, anong gagawin ng sugar? Tataasan ng insulin mo kasi yung insulin mo kailangan para iproseso yung glucose makapasok sa energy mo.
sa iyong cell para ikaw ay makakilos. Di ba po? May sugar rush. Yeah. Bubuksan lahat ng energy mo, ang hyper mo, ang taas ng dopamine level mo para drug addict. Ang saya-saya mo, may sugar crash. Babagsak ka way below the normal of your dopamine. Lola, that's how addiction works, di ba? Exactly po. Uh-huh. So the one, sabi niya, loneliness bites because mind lang. Hindi po, baka the food. Remember, ang gut mo ay nakadikit as the second brain to your utak. May nerve po yan na nagko-connect. Ang trabaho ng gut ay sabihin sa brain na, uy, busog na ako, tama na. Pero ang brain na may depression will say, gutom na ako, pero bloated na yung tiyan niya. So it can be physical. So pwedeng nutritional psychology ang puntahan natin. Matitreat pala yon. So sa mga mami na nandito, huwag nyo kasing pabaunan ng processed food. Yung mga bata, kasi loaded sila ng sugar. So, pwede yung sinasabi ni Sir na, is it on the mind? So, meron naman po tayong mga brain na trinain natin matakot. Mga bata, puhulihin ka ng pulis, may multo dyan, iiwan kita. So, you are feeding your kids a stimuli na matakot siya palagi. So, matatatak sa brain niya hanggang paglaki yon. Iiwan ako, pag nagpakatotoo ako, pag sinabi ko to, magagalit sila sa akin. So, pwedeng mental, di ba po? Pero di social, toxic people. Katabi mo pala sa kama, yung nagtitrigger ng lahat ng trauma mo, kagaya ni Miss Joy. Hanggat hindi nila napag-usapan yung issue niya sa lasenggo at yung asawa niya ay patuloy na lasenggo, you will always be exposed dun sa pinaka-source ng trauma mo. Yung pala, trauma mo yung tatay mo, lasenggo, na binububog yung nanay mo. And every time lasing yung asawa mo, you have the same perception na gagawin niya rin yung ginagawa niya sa nanay ko. Binububog niya. So, I guess, it's social. So, how does it end, Kung nasa family lineage, itong lolo mo, na yung tatay mo. Yes. Ano yun? Do you get yourself checked? And then from there you stop? Hindi po. Kaya nga po ang sabi doon, the trauma stays in part of the brain that does not allow you to speak. Communicate. 4 lang po laging tinuturo ko eh. Number 1, the source of your mental health issues ay madalas relational. Okay. Meron kang karelasyon, boss mo, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, whatever, kasama mo sa bahay. If the relationship is broken, heavy yan sa mind. Fix your relationship. The mind will heal along with the relationship. That's what I did po sa tatay ko. Diba, remember? The greatest trauma ko was because I was molested sexually and it fragmented my mind in such a way that I dissociate from pain and happiness. I don't feel happiness as well na kagaya ng mga tao. Sasaya ako for a moment tapos hindi siya nag-linger. Masasaktan ako for a moment, hindi siya nag-linger. Kaya matapang ako to do whatever. Kaya matapang ako magkwento as I don't care. That's the brain of a fragmented. So what I did po, I confronted my father sa deathbed niya. And it's because of my faith in God na rin, sir. Kasi spiritual can also be a healing process. So nung nagsara kami ng tatay ko, kasi mamamatay na po siya, yung half ng katawan niya na stroke. So, nung nagkita po kami ng tatay ko, ang bala ko po talaga, bibigyan ko lang ng pera. Kasi parang sabi ko, Lord, okay na ako sa iyo eh. Cool na tayo eh, we're goods. Yung pala sabi niya, hindi, may isa ka pang sugat, trauma, hindi mo pa nahaharap. Harapin mo yun. Sino pong tao ang gustong humarap sa gumawa sa iyo ng krimen? Diba po? That takes a lot. And hindi na po ako yun nung time na humarap ako sa tatay ko. Sumusunod na lang po ako kay God noon. Doon po kami nag-iyakan. Doon ko naramdaman na paglabas ko po doon na sabi ko sa tatay ko, Tay, I love you. Pag nagpagaling ka, babawi ako sa iyo. After a month po, he died. Pero what he left behind is the legacy of forgiveness. So yung relasyon ko na wasak, na yun po yung nagwasak din sa akin, yun yung binuo ko, yun yung bumuo sa akin.
So the first thing that I want for the people who suffer trauma, sino ang nanakit sa'yo? Ilang taon ka nung nasaktan ka? Kasi yung batang nasaktan na yan, in-exile mo yan eh. Tinago mo yan sa kalaliman, kaibuturan ng sikreto mo. Kasi ayaw mong malaman ng iba. So lumalabas siya, nagwawala siya sa sakit ng katawan. So, yung pong nangyari sa akin, that's one, relational. Number 2 po is you learn how to communicate your pain. Pag nasaktan ka, aray. Ang ginagawa po natin, Kim. Ugaling Pinoy naman yan eh. Sa mga magulang, bawal ka sasagot. Huwag kang sasagot sa akin, nanay mo ko. Huwag ka iyak, huwag ka iyak. Huwag ka iyak. Ito na. Huwag ka iyak. Lola. Lalaki ka. Opo. Maaring yung ginawa mong efforts, no, led to the Lola na kausap namin ngayon. Pero sa tingin ng iba, easier said than done. Napakahirap daw i-confront yung skeletons in the closet. Bukod dun sa tatay mo, sandali lang si Mabitsi Reyes may tanong. Bukod dun sa tatay mo, kanino mo unang naikwento itong pinagdaanan mo to somehow mai-unload yung bigat ng naramdaman? Actually, sir, all the while, lahat po yan nakatago except nung suicidal ako in 2004. Nung nakipagmurahan ako sa Diyos. Tama po si sir. Mahirap i-confront ang skeleton sa closet. Kaya po, I always insist on theological psychology. Hindi po yun palaging sinasama sa psychology. God. So, pagka medyo on the atheistic agnostic side ka, hindi mo magugustuhan ang style ni Lola. Kasi I always go back to that place where nagmura ako at umilaw yung brain part ng brain ko na may galit. Nung kumalma po yun, dun ko na-realize, shucks, ang dami kong hindi hinarap. So if hindi mo ma-confront yung tao na nanakit sa'yo, because you don't want to open that part of your family issues, at least isumbong mo kay God. Tapos si God na yung bahalang gumawa ng way para mag-heal kung sino man sa inyo. At the end of the day, anger is like drinking poison, praying that that person who hurt you will die. Pero ang totoo, ikaw yung lumalaklak ng poison. Magpapatawad ka, hindi dahil nanghingi ng tawad sa'yo. Magpapatawad ka, hindi dahil nagbago siya. Magpapatawad ka kasi mahal mo sarili mo. Tama na. Pagod ka na hawakan yung galit. Sir Time David, na para i-let go. yung binanggit ni Lola kanina na suicidal siya, hindi niya lang nabanggit uli. Muntik niya sunugin yung bahay niya kasama yung mga anak. Yes, doon po ako. Sunog. So, may isang tanong bago tayo mag-break. Ipasok ko muna ito. Nag-request tayo kay Lola na bigyan tayo ng 15-minute extension dahil talaga ewan ko kung kailan, Sir David, matatapos itong ating discussion. Bitin na bitin talaga, Pero ang tanong ni Ma'am Mitzi Reyes, Lola, yun daw bang dreams, panaginip, ay mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam na nangyari na? Siguro nung mga bata tayo, meron tayong mga subconscious. Yung ating subconscious mind. Sabi niya, parati daw siyang nananaginip na para siyang mahuhulog sa malalim na balon. Paulit. Yes. Meron daw po ba itong pinanggalingan? Ang ganda ng tanong mo, ma'am. Actually po, a long time ago, bago ma-discover na may PTSD, wala pang PTSD ang mga sundalo Ang treatment po sa kanila, nightmare. Kasi ang kanilang symptoms ay tulog, issue sa pagtulog, nananaginip ng nakakatakot, or nananaginip ng nananakit sila, bayolente, or ayaw po nilang matulog at all. Also, sa Muslim po, sa mga Islam, sobrang bigat ng interpretation nila ng dreams. Yan ang magbibigay ng decisions. Ibig sabihin, all the while, in the ancient world, dreams are important even in the Bible kasi doon nagpapakita si God sa panaginip. Now, yung kay ma'am, tama po yun, may mga meaning ang mga dreams, pero most of the time, that can be subconscious na nangyari in the past or meron kang nangyari ngayon sa kasalukuyan na kinatatakutan mo. Kaya lang, nag-play out siya na parang mahuhulog ka.
Ang gawin mo po dyan, which I also did, pahulog ka. Pahulog ka. Kasi pag nagpahulog ka, you will take over of your dream. Makokontrol mo siya. Doon mo matututunan, i-command yung sarili mong brain to say, I'm just dreaming, I'm in a safe place. Yun po yung tinuturo sa mga na-trauma, yung may briefing sa na-trauma. Pag naalala mo ulit, meron po ako, nag-motor accident lang. Motor accident ang ikinatrauma niya. So ayaw niya nang lumabas ng bahay, ayaw niya nang mag-commute. So, lagi mo kung sasabihin sa brain mo, tapos na yun. You are in a safe place. So, laging meron ka dapat lugar kung saan ka pupunta na you feel safe inside of your own brain. Kaya ang sabi ko po palagi, mag-ipon kayo ng sobrang happy memory sa mga parents. Ipunan nyo ng sandamakmak na happy memories ang mga anak nyo sa loob ng bahay. Hindi siya mabubuli. Ang gandang, gandang tip niyan. Pag lumabas po siya at nabully siya, hindi niya iindahin kasi meron siyang safe haven, yung bahay nila. Pero pag sa loob ng bahay, war zone, at nabubuli siya doon, paglabas ng bata, konting kibot, nabully ako, sinabihan ako ng classmates ko, pangit daw yung kulay pula kong damit, ayoko na pumasok. Mataas yung masyadong mababa yung neuroticism ng bata. Ito pong pandemic, ang daming takot lumabas. May impact ba yun? Opo, may impact din yun. Actually, may impact naman yun. Ang kinikwento ko naman doon, Sir David, yung gut microbiomes. Yung bacteria natin sa katawan. Dapat daw po pala yung bacteria natin diversified. Maraming dumi. Kaya po maganda may mga aso, pusa sa bahay. Kasi yan ay nalakad, pagdating sa'yo, pupuntahan ng dumi mo. Di ikaw ngayon, yung immune system mo, lalabanan yung bacteria. Hindi pala bacteria. So parang nangyari, lumalakas yung immune system. Hindi tayo lumabas ng bahay for 2 years. Di yung bacteria mo ay kayo-kayo lang, tapos ang kinakain mo pa, puro processed food. Di ba po? Di nung lalabas ka ngayon, may nafe-feel ka na parang paglabas po, parang lalagnatin ako. Na-experience ko po yan. The first time lumabas tayo after, pag uwi mo ng bahay, parang I feel feverish. Di ba po? Yung pala, hindi mo nakasundo yung bakterya ng bahay nyo. Kaya ikaw, lipat ka sa biyanan mo. Tanong mo sa biyanan mo, ba't ka nandito? Naghahanap ako ng bakterya, Nay. Sabi ni Lola, dikit daw ako sa mga taong bakterya, hindi yung yanan, ano? Mag-break lang tayo sandali para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin with Lola Cuentosera. Babalikan natin si Ma'am Amelia Pagdanganan, pamaya-maya si Sir Benji Abad, makakasama rin natin. Si Sir David Rioferio, makakasama natin. Magbabalik po ang usapang bata at iba pa. Makalipas lang ang ilang paalala. Ang bilhin nyo sa Lazada, yung libro ni Ma'am Amelia, kung open, ha? Gamitin nyo yung platform para kayo ay maka-order. Sino ang dakila? Sino ang tunay na baliw? At itong pera paraan at itong... Teka Porn muna, detox. nasa loob eh. Porn detox in 31 days. Gamitin natin itong mga platform na ito sa tamang pamamaraan. Sir David, nagbabalik tayo. Ma'am Amelia, Lola Cuentosera. Kasama pa rin natin, Sir David. Kanina, nabanggit ni Lola yung first 2 of 4, confrontation and then communication. Ano po yung number 3 and number 4 para matulungan yung mga nakikinig sa atin i-listen to? Number 3 po, you can hack your own physiological psychology. Ibig sabihin, yung doktor, umaasa lang naman sa sasabihin mo anong nararamdaman mo, ba't di ka makatulog, di ba po? So, ibig sabihin, ano nga bang reason, ba't hindi ako makatulog? So, meron po ako laging nilalabas na master classes. Baka hindi ka naaarawan. Vitamin D, possible. Kasi, pag walang araw, madilim, ina-assume ng brain mo ay, anong tawag dito? Gabi. Pero yung pala, umaga na. Di ba po? Or, pag cellphone ka ng cellphone, ina-assume ng brain mo, umaga na, kasi may ilaw. Yung pala, madaling araw na. So, minsan po, life-changing lang, change your lifestyle lang. So, you have control over your body. Kasi ikaw naman may-ari ng katawan mo. Yes. Doon po yung medyo ako sa psychopharmacological is, once you start taking drugs na kaya mo namang
gawin na parang ano muna, Natural. psychology muna, natural way of healing, your control will no longer be yours. Binigay mo na sa gamot. Di ba po? Pero kapag sinabi mo, okay, bakit gano'n? Lagi na lang akong sinisikmura. Anong something na ginagawa ko na nagpapasikmura sa akin? O di alam mo na, change your food, change your lifestyle, change your attitude. At pagka po maayos ang iyong relasyon, di ba po yung number 1, maganda ka makicommunicate. Ano ba naman sabihin mo kay Sir Johnny? Halimbawa, Sir Johnny, may ginagawa yung asawa mo na hindi mo type. Sabihin mo lang, ay, ayoko yan. Huwag mo nang gawin ha, next time, kasi nai-stress ako. O period. Wala na tayong dapat pag-usapan kasi sinabi ko lang naman na ayaw ko. Ang Sa problema, amin, hindi period yun eh. oo, di ba? Sunod-sunod yan. You don't dare, Oo, Lola. you don't Period yun dare. Hindi mo pwedeng sabihan yung chief of the house. Oo nga, pala, mali pala ako doon. Ba't ba si Mrs. ang sinabi? Ulit. Hindi. Balik. Wag ako ang gamitin mong example. Sir David, Sir David. Ang style po natin mga Pilipino, ganito tayo eh. Grabe no, sira na tsinelas ko. Ewan ko ba, ba't wala akong sira na yung tsinelas ko? Padinig Ano lang. ba yung opo? Ano ba naman yung sabihin mo sa kanya? Sira na tsinelas ko, honey. Baka naman pwede mo ako regaluhan. Thank you. Kung hindi ka niregaluhan, huwag ka mag-expect para hindi ka masaktan. Ang importante, nasabi mo. Hilig natin magparinig sa Facebook eh. Sa mga kausap ko dyan na kanina na nasaktan ako kasi ganyan ka. Ba't mo diretsuhin? Uy, ganda Talagang ka. no? Kanina pa ibinabahagi sa atin ni Lola na ang communication ay gamot Gamot. It's dito sa ating mga healing. pinagdaraanan. Opo. Sir Talaga naman. David? Makinig. Pero huwag mo sasabihan si Mrs. Sir David Baka gamot sa buko lang. Kailangan mo ng Hanapin gamot. natin. May pang-apat pa, ma'am. Opo, yung pang-apat po, once you change that, you will be able to change your society. Kasi sabi po dito, Okay. your world is created by the perception of your mind. So if lumabas ka ng bahay at inisip mong magiging biktima ako ng krimen, mangyayari siya. Di ba po? The world, pinag-uusapan nila ako eh. Ako yung topic nila kaya sila nagtawanan eh. So magre-react ka ngayon, tapos sasabihin mo sa kaibigan mo, hindi kasi pinag-usapan nila ako. Sasabihin nun, dun sa mga grupo. O di pag-uusapan ka nga. Kasi yun yung perception mo eh. So ang kagandahan po nito, once na maayos mo yung relasyon mo, marunong ka pang makipag-communicate, you take charge of your body's health, magbabago yung mindset mo, magkakaroon ka na tinatawag niya neuroplasticity, mag-iilaw yung ibang part ng brain mo na hindi umiilaw before, and then makikita mo, ang ganda pala ng mundo. I mean, maraming negativities po. Sure, why not? This world is not perfect. But at the end of the day, marami kang ma-appreciate sa'yo. May asawa ka pala. Ay, hindi pala kayo nagkaroon ng COVID. Ay, may utang ka, pero kumakain naman pala kayo 5 times a day pa nga eh. Parang, anong nangyari? Nakalimutan natin tingnan yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Kasi po, mas malaki yung mga bagay na dapat nating ikatakot. Kaya lagi ko sinasabi, kada minuto na natatakot ka, yun din yung dobleng oras na ninanakaw mo sa sarili mo at sa pamilya mo para ka sumaya. Okay. Lola, nung Wednesday ko pa kasi kinikim-kim ito, Sir David. Ano yan? Bitin na bitin kami sa oras. Kung hindi mo kilala si Lola at hindi niya naikwento sa iyo, Sir David, at sa akin, yung kanyang mga pinagdaanan, hindi mo iisipin na siya ay isang problematic individual. Because ang sarap ng tawa, may kilig, may hugot, and the way talagang yung pagkikwento niya ng istorya ay merong kang kumbaga hindi mo mararamdaman yung kanyang hinagpis at yung kanyang paghihirap. Hindi mo pa kami dinala doon sa mundo ng baliw. Bakit? Dahil isang masayang Lola yung kausap namin ngayon eh. Paano mo na-reach yan? Paano mo niyakap at tinanggap na hindi ka perpekto? Ang mundo ay hindi perpekto? At paano ka dumating dun sa point ng pagtanggap dun sa mga naging problema mo in the past at ginawa mo ito to motivate yourself para magkaroon ka ng isang masaya at meaningful na buhay, Lola?
Ang galing mo, Sir Johnny, kasi kung na-meet niyo ako nung time na I'm in the middle of that breakthrough, ako po'y hukot, maglakad, laging nakatungo, nahihiya, kasi nga po, madumi ang tingin ko sa sarili ko, which usually nangyayari sa mga batang na abuso, walang self-confidence, tapos po, masungit, may babati lang sa'yo, parang tiger, nung teacher ako noon, naku, mga estudyante ko, pasensya na, may pinagdaanan lang po ako noon. So, lahat po ng ini-embrace ko ay puro pagbibiktima. Babalik lang po rin po ako nung gabi na munti ko nang sunugin yung buong bahay ko na nakipagmurahan ako sa Diyos. Feeling ko po kasi ito na yung pangalawa kong buhay. May reason po kung bakit hindi natuloy yung pagsisuicide ko. At may reason din po kung bakit unti-unti akong binago ng Diyos. Yun pala, one of these days, makakaharap ko kayo. At yung audience nyo na nakikinig dito, will be able to understand, hindi pala ako nag-iisa. At yung kwento ng buhay natin, kayo po ang magbibigay ng ending. Is it drama, tragedy, comedy, or is it an inspirational story? Lagi ko po sinasabi, find your treasures in the darkness of your life. Yung mga nandito po na nakikinig ngayon na you feel suicidal, anxious, natatakot kayo, you're in the darkness of your life. Pero nilagay po kayo dyan kasi magte-treasure hunting kayo. Hahanapin mo yung purpose sa sugat at trauma na meron ka. Paglabas mo dyan, gamitin mo yung pain mo to invest in something bigger than yourself. Sabi ko nga po, Sir Johnny, hindi ako nagtitinda ng libro. Nagtitinda ako ng kwento. At nakikinig ako ng kwento ng libre. Libre po ako pagka nakikipag-usap sa akin sa social media. Meron po akong journal therapy. Kwento mo sa akin, makikinig ako. Andito ako, walang judgment. Kasi yun di po yung na-receive ko sa mga tao. The more mo kinikwento yung sugat mo with all the sincerity of the pain na napagdaanan mo, di ko naman pala i-judge. At kung may nagja-judge man po, pala na si God. Basta sumusunod ka lang sa utos na tingnan mo baka makatulong ka sa kapwa. Bitin pa rin. Sir David? Oo nga, no? So sa uulitin ha, isi-set namin ni Sir Johnny. Yung part 3. Yes po. Ay, hindi pa nga po natin napag-usapan yung 5 part ng brain nyo eh. Hindi ko nga kayo natanong anong part ng brain nyo ang umiilaw eh. So what I did lang po today sa inyo siguro sa mga nakikinig nyo is nag-create po tayo ng panibagong mindset about the stigma of baliw. It can be lighter. You can control it within yourself. Basta may katulong kayo ng relationship na inayos nyo, faith nyo kay God, at marunong kayong magkwento at magsabi ng nararamdaman nyo. So magaan po yung idea na mental illness, mental health. Actually, lahat po yan ay brain health. At yung understanding natin dun sa kanilang pinagdaraanan. At hindi na kami maarte, no, Sir Johnny? Oo nga eh. Paano tayo makaka-assist? Kasi may mga members of the family, no? Meron tayong member of the family kung minsan may mga dumaraan sa ganyang klase ng illness. Tayo na hindi natin pinagdaraanan, sabi ko nga kay Ma'am Amelia noon, wag naman sana. Hindi natin alam kung paano natin sila pakikinggan, paano natin sila tutulungan, paano natin sila iintindihin. Sir David? Ako po yung nakuha ko dito, no, yung sa Bible kasi sa Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, di ba, meron din pala mental health doon, ano? Oo, Bible, punong-puno po ng mental health. Meron pa doon, Sir David, whatever is true, whatever is honest, whatever is good, noble, think about that. So pag ikaw ay nag-isip ng mali siya sa kapwa mo, patay ang brain health mo. So, okay. Saan ka namin pa pwedeng i-follow? Yes po. Ayan. Yes po, ang Lola Cuentosera, meron po akong website. So Lola Cuentosera, Facebook, Lola Cuentosera, Instagram, Twitter, TikTok, at YouTube channel. Soon po magkakaroon kami ng podcast. Di pa natin alam at maybe kung ano pa man pong bibigay ni God sa atin. Lagi may seminar din po ako, Sir Johnny and Sir David tomorrow.
Baka po gusto nila face to face po 'yon, magmi-meet po kami, Announce nasa natin page po saan? 'yon. Saan yan? Dito po sa courtesy po 'yon ng Append Inc. At Okay. yun po ay dito, Append. Partner ko po, sila po yung nagpapadala sa akin kung saan-saan para sa seminar ng mga members nila at iba pa. APPEND, tama ba? Opo, Append Inc. po. Opo. Dating party list po ata sila. So yung grupo po So, nila kilala mo si Ed Jimenez. ay Ah, kilala okay. ko lang po yung president, si Miss Jeng. Siya po yung Okay, nice. nagpapaikot sa akin kung saan-saan para daw po ilabas ang brain health sa buong Nice. Very good, Pilipinas. very good. So tomorrow po yan sa STI Muñoz naman po ang venue. Quezon City. Quezon City. Opo, Okay. salamat. Alright. Sige. Muli nating iimbitahan si Ma'am Amelia dahil alam po ninyo yung usapin ng mental health, itong kalusugan ng ating pag-iisip ay napapanahon na pag-usapan at bigyan ng priority dito sa ating mga discussion as we move forward, no? Pagkatapos po nitong pandemic na ito. Lola, salamat ng marami, ha? Ngayon pa Salamat lang din. namimiss ka na namin. Salamat po sa inyo, sir, sa opportunity at kwentuhan. Kwentuhan lang po tayo. Alright. Thank Maraming you. natutunan. Thank you. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Si Ma'am Amelia Lola Cuentosera Pagdanganan ang ating unang nakausap, Sir David.